Hayop lang ang pwedeng tumira dyan, nanay. Huwag kang maarte. Ang sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng gabi, habang si Nanay Elena ay pilit na itinataboy sa tabi ng kulungan ng aso. Sa loob ng mansyong pinatayo ng ginto, nagpapakasasa sa karangyaan ang tuso kong kapatid, habang ang reyna ng aming buhay ay namamalimos ng tira-tirang kanin. Ako si Mateo, nagbalik na may dalang bilyon, ngunit ang sumalubong sa akin ay isang malagim na katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Kaya ko bang patawarin ang sarili ko? O mas uunahin ko ang pagpapadama sa kanila ng impyernong ibinigay nila sa aking ina? Diyan ka na sa labas matulog kasama ng mga aso. Tutal, hindi ka na rin naman nalalayo sa kanila dahil sa dumi at baho mo. Ang matalas na tinig ni Gina ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi, bumasag sa bawat pangarap na dinala ni Mateo sa kanyang pagbabalik. Walang awang itinulak ng babae ang matandang ina patungo sa madilim na sulok ng bakuran, malayo sa kumikinang na liwanag ng mansyon na tila isang nagmamalaking palasyo sa gitna ng kadiliman. Si Nanay Elena, na may katawang tila isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo, ay tahimik na sumubsob sa malamig at magaspang na semento. Sa kabila ng hapdi sa kanyang mga tuhod, ang tanging inaalala ng matanda ay ang plastik na mangkok na hawak niya. Naglalaman ng tira-tirang kanin at sarsang halos wala ng lasa. Ang hapunang itinira sa kanya mula sa marangyang piging sa loob ng bahay. Sa labas ng malaking gate na bakal, sa ilalim ng anino ng isang puno ng mangga, nakatayo ang isang lalaki na tila estatwa sa tindi ng pagkagimbal. Si Mateo, ang bilyonaryong anak na 12 taon na nagpakapagod sa ibang bansa, tinitiis ang lungkot at hirap sa pag-aakalang ang bawat dolyar na ipinapadala niya ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang ina. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahong pelus na naglalaman ng isang mamahaling kwintas na brilyante. Isang sorpresa para sa ina na inakala niyang reyna ng tahanang ito. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging lason nang makita niya ang katotohanan. Ang mansyong pinatayo niya mula sa kanyang dugo at pawis ay naging isang gintong kuta para sa kasakiman ng kanyang kapatid, habang ang kanyang ina ay naging isang bilanggo sa sarili nitong bakuran. Napanood ni Mateo kung paano padabog na isinara ni Gina ang pinto ng mansyon. Iniwan ang kanilang ina sa tabi ng isang barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy na nakadikit sa kulungan ng kanilang alagang aso. Ang amoy ng dumi ng hayop at ang lamig ng simoy ng hangin ay tila sumasakal sa paghinga ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang gibain ang gate at durugin ang mga taong nanakit sa kanyang nanay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinatatayuan. Dahan-dahang gumapang ang dilim sa paligid habang pinagmamasdan ni Mateo ang kanyang ina. Nakita niya kung paano maingat na inilapag ni Nanay Elena ang kanyang pagkain sa sahig at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sinimulan nitong isubo ang malamig na kanin gamit ang nanginginig na mga daliri. Walang reklamo, walang hagulgol. Tanging ang tunog ng panguya ng matanda at ang malungkot na huni ng mga kuliglig ang namamayani. Ang bawat pagsubo ng ina ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Mateo. Ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Para sa kanino ba talaga ang lahat ng sakripisyong ginawa niya sa loob ng mahabang panahon? Saan napunta ang mga pangako ng kanyang kapatid na aalagaan ng kanilang ina nang higit pa sa kanilang sarili? Ang bilyonaryong kinalalagyan niya ngayon ay tila walang silbi, isang hungkag na tagumpay sa harap ng nagdurusa niyang magulang. Habang pinapanood niya ang kanyang nanay na unti-unting humihiga
Sa isang manipis at butas-butas na banig sa loob ng madilim na lan, isang sumpa ang nabuo sa puso ni Mateo. Paano mo nga ba malilinis ang mantsa ng kataksilan na nagmula sa sarili mong dugo at hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak ang makitang ang kaisa-isang ilaw ng kanyang buhay ay dahan-dahang namamatay sa gitna ng karangyaan at kalupitan? Akala ko ba ay punong-puno ng dolyar ang uwi mo? Bakit mukha kang basahan na itinapon sa kalsada? Ang boses ni Gina ay muling bumasag sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang talas ng galit, kundi napalitan ng malalim na pagkadismaya at pagkamuhi. Nakatayo si Mateo sa harap ng malaking pintong gawa sa inukit na nara. Ang kanyang lumang maleta na sadyang pinunasan ng alikabok ay nakalapag sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ang kanyang ate Gina. Suot ang isang mamahaling seda na duster. May hawak na baso ng alak at ang mga daliri ay nagniningning sa dami ng gintong singsing. Ito ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ang kapatid na nangako sa kanya na bawat sentimong ipadadala niya ay mapupunta sa ikabubuti ng kanilang ina. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa loob ng bahay at ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila isang sampal sa kanyang sariling dangal. Ang mansyong ito ay punong-puno ng karangyaan. Isang malaking kristal na chandelier ang nakabitin sa kisame, nagbibigay ng liwanag na sadyang nakasisilaw. Ngunit sa likod ng kinang na ito, tanging ang amoy ng pananakit at pagtataksil ang nararamdaman ni Mateo. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang kahit anong bakas ng presensya ni Nanay Elena sa loob ng bahay, ngunit wala siyang nakitang kahit isang gamit ng matanda. Tila ba binura na ang alaala ng kanilang ina sa loob ng palasyong ito. Nagkaroon ng problema sa negosyo, ate. Nalugi ang lahat ng pinaghirapan ko sa Amerika. Mahinang tugon ni Mateo, ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng kapaguran. Pinanood niya ang reaksyon ni Gina. Ang dating nanlilisik na mga mata nito ay lalong naging malamig. Walang yakap na sumalubong sa kapatid na 12 taon na nawala. Walang tanong kung kumain na ba siya o kung kumusta ang kanyang kalusugan. Ang tanging mahalaga kay Gina ay ang pera na inaasahan niyang lulutang mula sa mga bulsa ni Mateo. Wala kang dalang pera? Kahit pasalubong man lang para sa amin ni Ricardo? Singhal ni Gina habang padabog na inilapag ang kanyang baso sa mesang salamin, na lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng katahimikan. Alam mo bang hirap na hirap kami rito? Ang daming bayarin, ang mahal ng bilihin, tapos uuwi ka rito na tila isang pulubi na kailangang pakainin? Sa sandaling iyon, lumabas si Ricardo mula sa kusina. May hawak na toothpick at bakas ang pagkainis sa mukha. Akala namin ay ikaw na ang mag-aahon sa amin sa mga utang ko sa sugal, Mateo. Mukhang pabigat ka pa yata. Wika nito bago bumaling kay Gina. Sabi ko na sa'yo, huwag masyadong umasa sa mga balikbayan. Hindi na nakapagpigil si Mateo at nagtanong tungkol sa kanilang ina. Nasaan si nanay? Bakit parang wala siya rito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gina. Ang matandang yun. Ayun, nandoon sa likod. Alam mo namang ulyani na siya, Mateo. Nagiging marumi na siya sa loob ng bahay. Laging naiihi kung saan-saan at sinisira ang mga gamit ko. Mas gusto niyang mamalagi sa labas para makalanghap ng hangin. Huwag mo nang intindihin, yon. Ang isipin mo ay kung paano mo babayaran ang pananatili mo rito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gina ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa natitirang pagtitimpi ni Mateo. Hindi niya akalaing ang sarili niyang dugo ay kayang gawing katuwiran ang kalupitan sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kalusugan ng kanilang ina. Alam ni Mateo na malakas pa ang isip ni Nanay Elena nang huli silang magkausap sa telepono. Ang lahat ng ito ay isang masamang dula-dulaan para lamang itago ang kanilang kapabayaan. Puno na ang mga guest room dito, Mateo. Ang isa ay ginawa kong walk-in closet
at ang isa naman ay tambakan ng mga gamit ni Ricardo. Sabi ni Gina habang itinuturo ang pinto patungo sa likod ng bahay. Doon ka na muna sa labas, sa tabi ng silid ng iyong nanay mo. Tutal, sanay ka naman siguro sa hirap dahil galing ka sa kalsada ng Amerika. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin pagtatrabahuhin. Sa ngayon, lumakad si Mateo patungo sa pinto ng kusina. Bitbit ang kanyang maleta at ang bigat ng katotohanang mas madilim pa sa gabi. Nang buksan niya ang pinto, ang lamig ng hangin sa labas ay humalik sa kanyang balat. Tila ba nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Naroon ang kanyang ina, nakaupo sa sahig ng barong-barong, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig niya ang boses ni Ricardo mula sa loob, bumubulong kay Gina na tila may pinaplano silang masama. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang tungkol sa mga dokumento ng lupa, Gina. Kapag nalaman niyang kinuha natin ang lahat, baka kung ano ang gawin niyan. Bulong ni Ricardo na sapat na para marinig ni Mateo. Napako si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Dokumento ng lupa? Anong lupa? Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng kusina, isang panibagong panganib ang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang dignidad ng kanyang ina ang ninakaw ng mga ito, kundi pati na rin ang huling sandigan ng kanilang kinabukasan. Sanay na ang sikmura ko rito, Mateo. Huwag mo nang itapon. Sayang naman ang grasya. Ang mga salitang iyon ni Nanay Elena ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Mateo nang madatnan niya ang ina sa madilim na sulok ng barong-barong. Katatapos pa lamang sumikat ng araw, ngunit ang singaw ng init mula sa yero ay nagsisimula nang yumakap sa maliit nilang espasyo. Nakita ni Mateo ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, hawak ang isang plastik na mangkok na may mga bitak sa gilid. Sa loob nito ay ang kaning baboy na kinuha ni Nanay Elena mula sa isang timba sa labas, mga tirang pagkain mula sa nagdaang gabi na nagsisimula nang magkaroon ng mapakla at maasim na amoy. Mabilis na lumapit si Mateo at pilit na kinukuha ang mangkok mula sa nanginginig na mga kamay ng ina. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog sa tindi ng sakit na nadarama. Nay, huwag ito. Panis na ito. Magkakasakit kayo rito. Bulong niya. Ang boses ay gumaralgal sa pagpipigil ng luha. Nais niyang sumigaw, nais niyang pasukin ang mansyon at baligtarin ang hapagkainan ni Gina. Ngunit ang takot na makita sa mga mata ng kanyang ina ang pumigil sa kanya. Huwag kang maingay, anak. Baka magising ang iyong ate Gina at magalit na naman dahil binigyan kita ng atensyon. Pakiusap ng matanda habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Mateo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning at pag-asa, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at takot. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay nagsasalaysay ng mahabang panahon ng pagtitiis, ng mga gabing ang tanging kasama ay ang gutom at ang lamig ng semento. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay ng ina upang pakalmahin ito, ngunit sa pag-angat niya ng manggas ng lumang baroo ni Nanay Elena, napatigil ang mundo ng lalaki. Sa ilalim ng malabong liwanag ng umaga, bumulaga sa kanya ang mga ube at asul na marka sa maputi at manipis na balat ng matanda. Hindi lamang ito mga lumang pasa. Ang ilan ay tila bago pa lamang, sariwa ang pamamaga na tila nagmula sa mahigpit na pagkakahawak o pagkakabaon ng mga kuko. Sino ang gumawa nito sa inyo, Nay? Si Ricardo ba? Si ate? Ang boses ni Mateo ay naging isang madilim na bulong, puno ng panganib na tila isang paparating na bagyo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit, at ang kanyang mga mata ay naglalayab sa tindi ng puot. Ngunit mabilis na itinago ni Nanay Elena ang kanyang braso. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Wala ito, Mateo. Nadulas lang ako nung isang araw habang naglilinis ng pool ni Gina.
Huwag ka nang magtanong. Baka palayasin ka rin nila rito. At wala na akong makasama. Pagsisinungaling ng matanda. Ngunit ang kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na para malaman ni Mateo ang katotohanan. Ang bawat pasa ay isang alaala ng kalupitan, isang tatak ng paghihirap na ipinaranas ng sarili nilang kadugo sa isang inang walang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak. Maya-maya pa ay narinig ang malakas na pagbukas ng bintana mula sa itaas ng mansyon. Lumitaw doon si Gina, ayos na ayos ang buhok at may hawak na tasa ng kape, habang nakadungaw sa kanila na tila tinitingnan ang mga basura sa kanyang bakuran. Mateo, huwag kang tumunganga dyan. Mag-igib ka ng tubig at linisin mo ang sasakyan ni Ricardo. At ikaw, matanda, simulan mo nang walisin ang mga tuyong dahon sa harap. Huwag kayong tatamad-tamad dahil hindi libre ang pagkain ninyo rito. Ang bawat salita ni Gina ay tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Mateo. Pinanood niya kung paano pilit na tumayo ang kanyang ina. Iniinda ang sakit ng mga tuhod at ang panghihina ng katawan para lamang sumunod sa utos ng malupit na kapatid. Ang bilyonaryong nasa loob ni Mateo ay gustong lumantad. Gustong bumili ng buong subdivision na iyon at ipakita kay Gina kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maranasan ang bawat pait na dinanas ng kanyang ina upang masiguradong walang matitira sa mga taong ito kapag dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. Nang dumaan si Mateo sa gilid ng basurahan upang maghanap ng gamit sa paglilinis, may napansin siyang isang maliit na supot na nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon malapit sa higaan ng ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay mga durog na biskwit na tila kinuha mula sa mga tira sa loob ng bahay at isang piraso ng lukot na papel. Nang buksan niya ang papel, nakita niya ang sulat kamay ng ina na tila pilit na isinulat sa gitna ng kadiliman. Mateo, anak, patawarin mo ako kung wala akong maibigay sa iyong magandang buhay. Huwag kang mag-alala sa akin, sanay na ang nanay. Basta't narito ka na, masaya na ako. Ang bawat titik ay basang-basa. Tila ba ang tinta ay nahaluan ng mga luha ng ina habang isinusulat ito. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Mateo ay tila naputol. Ang tanong na lamang ay hindi kung kailan niya gagawin ang paghihiganti, kundi kung gaano kalupit ang ibabalik niya sa mga taong nagnakaw ng dangal ng kanyang mahal na nanay. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang marahas na tunog ng pagbasag ng salamin ang nanggaling sa loob ng mansyon. Kasunod ang isang matinis na tili ni Gina na tila tinatawag ang pangalan ni Nanay Elena sa isang paraang puno ng banta. 12 taon siyang tumatayo sa kanto tuwing hapon, Mateo. Nagbabaka sakaling makita ang mukha mo sa bawat sasakyang dumadaan, kahit pa bumubuhos ang malakas na ulan. Ang tinig ni Aling Rosa ay basag at puno ng pait habang bumubulong sa likod ng bakod na naghihiwalay sa mansyon at sa maliit niyang dampa. Nakayuko si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay lubog sa isang palanggana ng malamig na tubig habang pilit na kinukuskos ang naninilaw na tela ng nag-iisang maayos na baro ni Nanay Elena. Ang bula ng sabon sa kanyang mga daliri ay tila sumisimbolo sa mga taong lumipas na puno ng kasinungalingan. Mga taong inakala niyang masaya ang kanyang ina habang ang totoo ay naghihintay ito sa gitna ng kawalan at pangungutya. Pinagtatawanan siya ni Gina mula sa balkonahe, Mateo, patuloy ni Aling Rosa habang mabilis na lumingon sa paligid upang matiyak na walang nakakakita sa kanya. Tinatawag siyang baliw sa harap ng mga kapitbahay. Sasabihin ni Gina na kinalimutan mo na siya, na hindi ka na babalik dahil mayaman ka na at ikinahihiya mo ang isang marungis na matanda. Pero si Elena, hinding-hindi siya naniwala. Sasabihin niya sa amin, darating ang anak ko
may dalang pasalubong na pagmamahal. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa dibdib ni Mateo. Dinudurog ang kanyang puso sa bawat detalye ng katotohanan. Ang bilyonaryong kinalalagyan niya sa labas ng bansang ito ay tila isang malaking biro. Anong silbi ng kanyang mga gusali at kumpanya kung ang kanyang ina ay kailangang dumanas ng ganoong klaseng kahihiyan? Ang bawat kuskus niya sa tela ay nagiging mas marahas. Tila ba nais niyang burahin hindi lang ang dumi sa baro, kundi pati na rin ang 12 taon ng pagdurusa ng ina. Dahan-dahang iniabot ni Aling Rosa ang isang maliit na lalagyan ng mainit pang pansit sa pagitan ng mga rehas ng bakod. Ipakain mo ito sa nanay mo, Mateo. Pasensya ka na, at ito lang ang kaya ko. Ilang gabi ko siyang naririnig na umiiyak sa tabi ng kulungan ng aso dahil sa gutom, habang sina Gina ay nagpapakasasa sa steak at alak sa loob. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-init at ang paningin niya ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Salamat, Aling Rosa. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo. Bulong niya. Ang boses ay puno ng determinasyong higit pa sa anumang pirma sa isang kontrata. Sa sandaling iyon, hindi na lang basta paghihiganti ang nasa isip ni Mateo. Ito ay isang sagradong pangako ng pagbawi sa lahat ng ninakaw na dangal mula sa kanyang ina. Nang makaalis si Aling Rosa, dahan-dahang kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at manipis na kagamitan, isang satellite phone na hindi matutunton ng kahit sinong hacker. Ito ang kanyang tanging koneksyon sa mundong tinalikuran niya pansamantala. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang lalim ng kasalanan ni Gina. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa mga dokumentong narinig niyang pinag-uusapan ni Ricardo kagabi. Zach! Bulong ni Mateo nang sagutin ng kanyang matapat na assistant ang tawag sa kabilang linya. Ipadala mo rito ang lahat ng records ng remittances ko sa loob ng 12 taon. Gusto ko ring malaman kung kanino nakapangalan ang titulo ng mansyong tinitirhan ko ngayon. At Zach, ihanda mo ang lahat. Darating ang araw na babawiin natin ang bawat sentimo na may kasamang interes ng luha. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na pakikipag-usap, isang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon ang narinig ni Mateo mula sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay tumigas. Ang bawat kalamnan niya ay handa sa anumang banta. Dahan-dahan niyang itinago ang telepono sa ilalim ng basang baro sa palanggana at lumingon. Naroon si Ricardo, nakasandal sa puno ng mangga. Ang isang kamay ay may hawak na sigarilyo habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagduda. Isang mapait na ngiti ang nakapinta sa labi ng kanyang bayaw. Isang nangiting tila nakatagpo ng isang lihim na hindi dapat nalaman. Sino ang kausap mo, Mateo? At saan nanggaling ang pansit na yan? Tanong ni Ricardo habang dahan-dahang lumalapit. Ang usok ng sigarilyo ay humahalo sa malinis na hangin ng umaga. Parang hindi ka naman mukhang nalugi sa Amerika. Kung ganyan ang talas ng iyong mga mata, may itinatago ka ba sa amin? Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang lalaki ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Sa isip ni Mateo, isang katanungan ang naglalaro. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap kung ang bawat sulok ng palasyong ito ay puno ng mga matang nagmamanman at pusong puno ng inggit? Ang bawat kurba ng pekeng pirma sa papel na ito ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumatay sa karapatan ng aking ina sa sarili niyang tahanan. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, dahan-dahang pumasok si Mateo sa loob ng opisina ni Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog, ngunit ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa tindi ng kaba at galit. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang alak ay nakalulunod sa loob ng silid, isang silid na inilaan sana ni Mateo
para sa katahimikan ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay naging kuta ng kasakiman. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinalughog ni Mateo ang mga drawer ng lamesang gawa sa mahogany. Doon, sa ilalim ng mga resibo ng sugal at mga bayarin sa credit card, natagpuan niya ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang paningin ay tila nagdilim. Naroon ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari. Nakita ni Mateo ang pangalan ni Nanay Elena, ngunit ang pirma sa tabi nito ay isang malupit na biro. Ito ay isang pilit na panggagaya sa sulat kamay ng kanyang ina. Mga linyang tila nanginginig. Tila ba ang panulat mismo ay nag-atubiling isulat ang isang malaking kasinungalingan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang sistematikong pag-alis sa lahat ng dignidad ng isang matandang babae na wala ng ibang sandigan kundi ang kanyang mga anak. Ang bahay na ito, ang lupang kinalalagyan nito, ay huling-hiling sana ni Mateo na maging kanlungan ni Nanay Elena sa kanyang pagtanda. Ngunit sa isang piraso ng papel, ginawa ni na Gina at Ricardo na isang pulubi ang tunay na may-ari ng lahat. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napadako ang liwanag ng flashlight sa isang maliit na kahon sa gilid ng basurahan. Nang buksan ito ni Mateo, nakita niya ang mga lumang sulat na ipinadala niya mula sa Amerika 12 taon na ang nakalilipas. Ang mga sulat na yon ay hindi kailanman nakarating kay Nanay Elena. Ang mga ito ay punit-punit, ang ilan ay may mantsa pa ng kape. Tila ba ginawang basahan o coaster para sa mga baso ng alak ni na Ricardo. Ang bawat salita ng pagmamahal at pangako ni Mateo ay itinapon na parang basura, kasama ang pag-asang pinanghawakan ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ang sakit na nararamdaman ni Mateo ay hindi na lamang basta lungkot. Ito ay isang malalim na sugat na bumubukas sa bawat segundong pananatili niya sa loob ng bahay na ito. Ang mansyong ito, na binuo niya mula sa kanyang mga pangarap, ay naging isang libingan para sa dangal ng kanyang pamilya. Biglang napatigil ang paghinga ni Mateo nang makarinig siya ng isang mahinang tunog mula sa labas ng silid. Ang tunog ng mga yabag sa sahig na kahoy ay dahan-dahang lumalapit, mabigat at tila hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa katahimikan ng gabi, Ricardo, siguraduhin mong nakatago ng maigi yang folder na yan. Mahirap na. Baka magising ang matandang yon at maghanap na naman ng kung ano-ano. Narinig ni Mateo ang bulong ni Gina mula sa kabilang panig ng pinto. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong sa noo ni Mateo. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa drawer at pilit na itinikom ang mga ito nang walang nalilikhang ingay. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang maliit na dekorasyong kristal sa ibabaw ng lamesa ang dahan-dahang gumulong patungo sa gilid. Ang tunog ng pagkakalaglag nito sa alpombra ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Mateo. Bagaman ito ay isang mahinang kalabog lamang, napatigil ang mga yabag sa labas. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang pinihit, lumilikha ng isang mahaba at nakapaninindig balahibong tunog ng bakal na nagkikiskisan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid, gumagawa ng isang mahabang anino na tila isang dambuhalang handang manakmal. Sino ang nandoon? Ang tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng hinala at pagbabanta. Nanatiling nakatago si Mateo sa likod ng malaking cabinet, pinipigilan ang bawat paghinga, habang ang anino ni Ricardo ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat halakhak na nagmumula sa loob ng bulwagang ito ay tila isang malupit na biro, habang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ay pinagsisilbihan ang mga taong nagnakaw sa kanya. Ang buong mansyon ay nagliliwanag na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang amoy ng lechon, sari-saring pagkaing dagat, at mamahaling pabango ay humahalo sa hangin. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pagpapakitang tao.
Ito ang gabi ng anibersaryo ni Gina at Ricardo. Isang marangyang pagtitipon na dinaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. Mga taong inakala ni Gina na kanyang mga kapantay. Ngunit sa likod ng marangyang kurtina ng kusina, naroon si Mateo at si Nanay Elena, suot ang mga luma at kupas na damit, tila mga aninong hindi dapat makita sa liwanag. Bilis-bilisan ninyo ang paggalaw. Huwag ninyong ipahiya ang pangalan ko sa harap ng mga bisita ko. Ang boses ni Gina ay isang matalas na bulong habang dumadaan siya sa kusina. Suot ang isang kumikinang na gown na tila gawa sa mga luha ng kanyang biktima. Marahas niyang itinulak ang isang malaking tray ng mga basong kristal kay Mateo, habang pinandilatan ng mga mata si Nanay Elena na pilit na binubuhat ang isang mabigat na basket ng mga prutas. Pumunta si Gina sa gitna ng bulwagan, kinuha ang isang pilak na kutsara at marahang pinatunog ang baso ng alak upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang tunog ng pagkakalansing ng kristal ay bumasag sa katuwaan ng mga bisita at isang mapanlinlang na ngiti ang namukadkad sa mga labi ng baba. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Gina, ang kanyang tinig ay naging malambot at puno ng pekeng emosyon. Ang tagumpay na nakikita ninyo ngayon ay bunga ng aming pagmamahal sa pamilya. Kahit mahirap, tinitiis namin ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang aming mahal na Nanay Elena, na alam ninyo namang medyo mahina na ang isip. Ngunit bilang isang mabuting anak, hindi ko siya pababayaan. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. May mga bisitang napaluha pa sa kabutihan ni Gina. Sa gilid ng pintuan, muntik nang mabitawan ni Mateo ang hawak niyang tray. Ang bawat salita ni Gina ay tila isang malaking kasinungalingan na lumulutang sa hangin. Isang paglalapastangan sa katotohanan na ang ina nila ay nagugutom at nasasaktan sa ilalim ng sarili nitong bubong. Tumingin si Mateo kay Nanay Elena na nakatungo lamang habang nanginginig ang mga binti sa tindi ng pagod. Ang sulyap ng matanda ay puno ng kahihiyan, tila ba humihingi siya ng paumanhin sa mundo dahil sa kanyang pag-iral. Habang inilalapag ni Mateo ang mga baso sa lamesa ng mga bisita, isang matandang lalaki na may suot na mamahaling tuksido ang napatigil sa pag-inom. Si Don Fernando, isang kilalang pilantropo at negosyante, ay mataman na tumingin sa mukha ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay naningkit, tila may pilit na inaalala mula sa nakaraan. Dahan-dahang ibinaba ni Don Fernando ang kanyang baso at hinawakan ang braso ni Mateo nang ito ay papaalis na. Sandali lang, iho. Ang malalim na tinig ng matanda ay naging sanhi ng biglang pananahimik ng mga tao sa paligid. Masyadong pamilyar ang iyong mukha. Hindi ba't ikaw ang nasa pabalat ng international na edisyon ng Forbes magazine noong nakaraang buwan? Ang bilyonaryong kumuha sa malaking kumpanya sa Silicon Valley. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ang lahat ng mata ay nabaling kay Mateo. Ang lalaking kanina lang ay itinuring na isang hamak na tagapagsilbi. Nakita ni Mateo ang unti-unting pagpawi ng nangiti sa mukha ni Gina, napalitan ng isang ekspresyong puno ng gulat at dahan-dahang bumubukas na takot. Imposible po, Don Fernando. Ang nanginginig na boses ni Gina ay sumingit sa pagitan ng katahimikan. Kapatid ko lang po siya na galing Amerika. Isang hamak na nalugi sa trabaho. Ngunit hindi natanggal ang tingin ni Don Fernando kay Mateo. Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga mata na yan, ang tindig na yan. Ikaw si Mateo Montenegro, ang tinaguriang silent titan ng industriya. Anong ginagawa mo rito na nakasuot ng ganitong uri ng damit at nagsisilbi sa lamesang ito? Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang paghinga ni Mateo ay naging malalim at payapa. Isang ganap na kabaligtaran sa lumalaking kaguluhan sa paligid. Alam niyang ang oras ng kanyang pagtatago ay dahan-dahang natatapos, ngunit ang panganib na dala ng pagkabunyag ng kanyang lihim
ay maaring maging mitya ng mas malalang panganib para sa kanyang ina. Lasing na ho siguro kayo, Don Fernando, kaya kung sino-sino na ang nakikita ninyo sa isang hamak na utusan. Ang boses ni Gina ay muling pumailan lang, punong-puno ng pilit na halakhak na tila tunog ng nababasag na kristal sa gitna ng seryosong usapan. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Don Fernando. Sinusubukang ilayo ang pansin ng matanda mula kay Mateo. Ngunit ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ang pagkakaunat. Isang maling galaw lang ay tiyak na mapuputol ito at lilikha ng isang malagim na ingay. Si Mateo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kapayapaan, habang ang kanyang puso ay naglalayab sa matinding puot. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ng kanyang ina sa gilid ng mesa, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng mga bisita. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid ay tila mga palasong tumatama sa dangal ni Nanay Elena, at ito ang hindi na kayang tiisin ni Mateo. Tama na, Gina. Ang malamig at malalim na tinig ni Mateo ay naging sanhi ng biglang pagtahimik ng buong bulwagan. Hindi ito ang boses ng isang talunan. Ito ang boses ng isang taong sanay na sinusunod ng libu-libong empleyado sa buong mundo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ngayon ay nakatitig ng diretso sa kanyang kapatid na tila nanunuri sa pinakamaitim na sulok ng kaluluwa nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng tumapon na alak ang narinig sa sahig. Si Ricardo, na kanina papalihim na umiinom, ay hindi sinasadyang nasagi ang isang pitsel ng mamahaling pulang alak. Ang likido ay kumalat sa puting marmol, tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng karangyaan. Anak ng... Ang tanga mo talaga, matanda ka. Ang sigaw ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan habang mabilis niyang itinulak si Nanay Elena patungo sa natapon na alak. Linisin mo ito. Ngayon din. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa. Dahil sa takot at sa biglaang pagtulak, ang tuhod ni Nanay Elena ay tumama sa matigas na sahig. Ang matanda ay dahan-dahang lumuhod sa gitna ng basang marmol. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang punasan ng alak gamit ang laylayan ng kanyang sariling lumang damit. Ang eksenang ito, isang inang nakaluhod sa paanan ng isang lasenggong manugang sa harap ng maraming saksi, ay ang mitya na tuluyang tumapos sa pagpapanggap ni Mateo. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay, tila handang saktan ang matanda dahil sa bagal ng paggalaw nito. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa balat ng ina, isang bakal na kamay ang sumunggab sa braso ni Ricardo. Ang bilis ng pagkilos ni Mateo ay hindi napansin ng sinuman hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng mga buto sa pulso ni Ricardo na tila nagkakakiskisan sa tindi ng higpit ng pagkakahawak. Huwag mong susubukan na itaas ang kamay mo sa aking ina, Ricardo. Kung ayaw mong ito na ang huling pagkakataon na magagamit mo ang mga kamay na yan, ang bulong ni Mateo ay kasing talas ng isang labaha. Sapat na para manginig sa takot ang lalaki. Ang lahat ng bisita ay napaatras. Si Gina ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla habang napagtatanto na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang kapatid na inakala niyang madaling apihin. May isang kakaibang aura na bumabalot kay Mateo, isang aura ng kapangyarihan, yaman, at isang mapanganib na galit na matagal nang kinimkim. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang braso ni Ricardo na tila ba isang maruming bagay na hindi dapat hawakan. Yumuko siya at maingat na inalalayan ang kanyang ina na tumayo. Sa harap ng lahat, kinuha ni Mateo ang sarili niyang panyo at pinunasan ang mantsa ng alak sa mga kamay ni Nanay Elena. Ang kanyang mga galaw ay puno ng paggalang at pagmamahal, isang direktang sampal sa lahat ng taong naroroon na nanood lamang sa paghihirap ng matanda. Nay, sapat na ang pagtitiis ninyo.
Bulong ni Mateo sa tenga ng ina, ngunit narinig ito ng lahat dahil sa tindi ng katahimikan sa paligid. Mula sa gabing ito, wala nang sinumang makakasakit sa inyo. Pangako ko yan. Tumingin si Mateo kay Don Fernando na ngayon ay may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang kapatid. Gina, gusto mo bang malaman kung bakit nakilala ako ni Don Fernando? Ang tanong ni Mateo ay may kasamang isang mapait na ngiti. Dahil ang mansyong ito na tinitayuan ninyo, ang bawat poste, bawat piraso ng semento, at bawat sentimong winawaldas ninyo ay pag-aari ko at ngayong gabi, sisiguraduhin kong matatapos ang inyong marangyang panaginip sa isang napakasakit na gising. Ang takot sa mga mata ni Gina ay tuluyan ng naging ganap na sindak nang makita niya ang dalawang lalaking nakasuit na pumasok sa pinto ng mansyon, bit-bit ang mga dokumentong may selyo ng korte. Paano nga ba tatanggapin ng isang kapatid na ang taong inalipusta niya ay siya palang may hawak sa kanyang buong kinabukasan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para bawiin ang lahat? Ngayong ang kanyang lihim ay tuluyan ng naging isang sandata? Kahit isang gabi lang, Mateo, hayaan mong yakapin kita ng walang takot na baka ito na ang huli. Ang pakiusap na yon ni Nanay Elena ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit sapat na para paralisahin ang buong sistema ni Mateo. Matapos ang kaguluhan sa loob ng mansyon, dinala ni Mateo ang kanyang ina pabalik sa maliit na silid sa labas. Hindi dahil doon niya gustong manatili ang ina, kundi dahil sa tindi ng panginginig ng katawan ng matanda at sa takot nito sa mga estrangherong dumating. Mas ninais ni Nanay Elena ang pamilyar na dilim ng kanyang munting kanlungan. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila, dahan-dahang pinunasan ni Mateo ang mukha ng ina gamit ang isang malinis na bimpo. Ang bawat daplis ng tela sa balat ni Nanay Elena ay naglalantad ng higit pang kapighatian. Ang matanda ay tila isang marupok na estatwang gawa sa papel. Bawat buto ay bakas sa ilalim ng kanyang manipis na balat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga salitang hindi masabi, mga kwentong 12 taon na itinago sa ilalim ng mga ngiti sa telepono. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, Nay? Ang tanong ni Mateo ay halos isang bulong. Ang kanyang mga mata ay nagnining-nining sa tindi ng luha na pilit niyang pinipigilan. Bakit ninyo tinalikuran ang sarili ninyong ginhawa para lang protektahan ang mga taong walang ibang ginawa, kundi saktan kayo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng ina habang hinahaplos nito ang pisngi ni Mateo. Dahil sa bawat tawag mo, anak, naririnig ko ang saya sa boses mo. Ayaw kong maging tinik sa lalamunan mo habang binubuo mo ang iyong mga pangarap sa malayo. Ang magulang Mateo ay handang maging tuntungan para lang maabot ng anak ang langit. Ang bawat salita ng ina ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Mateo. Realisasyon ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang tagumpay na tinamasa niya sa ibang bansa ay itinayo sa pundasyon ng mga luha at gutom ng kanyang ina. Habang siya ay kumakain sa mga mamahaling restaurant, ang kanyang ina ay nakikipag-agawan sa aso para sa tirang kanin. Habang siya ay natutulog sa malambot na kama, ang kanyang ina ay nakikipagyakapan sa lamig ng semento. Biglang napatigil ang paghaplos ni Nanay Elena nang magsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Isang tuyong ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Tunog na tila may nagkikiskisang tuyong dahon sa loob ng kanyang baga. Ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay biglang tumaas. Tila ba ang lahat ng pagtitiis at kapaguran ng nakalipas na dekada ay sabay-sabay na sumabog sa gabing iyon. Nay! Nanay! Ang sigaw ni Mateo ay puno ng sindak habang inaalalayan ng ina na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ni Nanay Elena ay dahan-dahang tumirik. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Sa gitna ng dilim,
Ang puting buhok ng matanda ay tila isang korona ng tinik na nagpapaalala kay Mateo sa tindi ng sakripisyong ibinigay nito. Sa labas ng barong-barong, narinig ni Mateo ang boses ni Gina na nagmamakaawa sa mga abogado, ngunit tila wala na itong saysay sa kanyang pandinig. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang nanginginig na katawan ng ina na tila unti-unti nang bumibitiw sa mundo. Sa sandaling iyon, ang yaman ng isang bilyonaryo ay naging walang silbi. Walang halaga ng ginto ang makakabili sa bawat segundong nawawala sa buhay ng kanyang ina. Inangat ni Mateo ang ina at mabilis na lumabas mula sa madilim na sulok na yon. Sa gitna ng bakuran, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Mateo ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang puno ng galit. Ito ay puno ng isang mapanganib na pangako. Kung mawawala ang kanyang ina, sisiguraduhin niyang ang bawat taong nagpahirap dito ay mananalangin na sana ay hindi na lang sila isinilang. "Zach! Ihanda ang pinakamalapit na ospital! Ngayon din!" Sigaw ni Mateo sa kanyang assistant na naghihintay sa labas ng gate. Habang isinasakay niya ang ina sa mamahaling sasakyan, isang maliit na piraso ng tela ang nalaglag mula sa kamay ni Nanay Elena. Ito ang panyong ginamit ni Mateo kanina para punasan ng alak sa kamay ng ina. Kahit sa gitna ng kawalan ng malay, mahigpit itong hinawakan ng matanda. Tila ba ito ang huling koneksyon niya sa anak na 12 taon niyang hinintay? Paano hihilom ang sugat na 12 taon na nagnaknak sa loob ng isang pusong tanging pagmamahal lang ang alam ibigay? At sapat pa ba ang panahon para kay Mateo na bawiin ang lahat ng pagkukulang? O huli na ang lahat para sa isang inang ibinigay na ang lahat hanggang sa huling patak ng kanyang lakas? Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ito ay hindi lamang isang transaksyong pangnegosyo, kundi isang hatol para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking ina. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa bansa, ang tanging maririnig ay ang mahina at regular na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Nanay Elena. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon ay tila nagpapatindi sa katahimikan ng silid. Nakaupo si Mateo sa tabi ng kama ng ina. Mahigpit na hawak ang malamig at payat na kamay nito. Sa kabilang banda, ang kanyang lamesa ay punong-puno ng mga papeles, hindi para sa kanyang kumpanya sa Amerika, kundi para sa unti-unting pagdurog sa buhay ni Gina at Ricardo. "Sir, tapos na po ang pakikipag-usap namin sa mga bangko." Bulong ni Zach habang dahan-dahang pumapasok sa silid, bit-bit ang isang itim na folder. Lahat ng mga utang ni Ricardo sa sugal ay nabili na ng ating dummy corporation. Sa madaling salita, ikaw na ang may-ari ng bawat hibla ng buhay nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang tinitingnan ang natutulog na ina. Ang mga mata ni Nanay Elena ay malalim ang pagkakalubog at ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit. Ayon sa doktor, ang kondisyon ng matanda ay bunga ng matagal na pagkukulang sa sustansya at matinding stress. Isang medikal na termino para sa unti-unting pagpatay sa pamamagitan ng pagpapabaya. "Zach, ayaw kong makulong lang sila," wika ni Mateo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang pinakamahalagang sandali. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng semento at ang pait ng gutom na ipinaranas nila kay nanay." Habang isinasagawa ni Mateo ang kanyang plano mula sa ospital, sa loob naman ng mansyon ay nagahari ang takot at kaguluhan. Si Gina ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad sa malawak na salas habang hawak ang kanyang telepono. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan na kanina lang ay kasama niya sa piging ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Si Ricardo naman ay nakaupo sa sahig, ang mga kamay ay nasa ulo habang pilit na inuunawa
kung paano naglaho ang lahat ng kanilang pera sa bangko sa loob lamang ng isang gabi. Kasalanan mo ito, Gina! Sigaw ni Ricardo, ang boses ay puno ng desperasyon. Sabi ko sa'yo, huwag nating itatago ang mga sulat ni Mateo. Ngayon, babalik sa atin ang lahat. Tumigil ka, Ricardo. Ginusto mo rin ang marangyang buhay na ito. Sagot ni Gina. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na rin sa takot. Hindi tayo pwedeng palayasin dito. Akin ang titulong ito. Akin ang mansyong ito. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol nang marinig ang tunog ng ilang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bintana, nakita nila ang mga kalalakihang nakauniporme, bit-bit ang mga kagamitang gagamitin sa pagsasara ng ari-arian. Ang bawat hakbang ng mga ito patungo sa pintuan ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Gina. Nang sagutin ito ng kanyang kapatid, ang boses nito ay puno ng pagmamakaawa. Mateo! Mateo, nasaan ka? May mga tao rito sa labas. Tulungan mo kami, kapatid. Hindi mo na ako kapatid, Gina. Simula nung itinulak mo si nanay sa tabi ng kulungan ng aso. Ang bay na tugon ni Mateo ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin ka sa labas ng bintana. Ang mga taong nakikita mo ay ang mga huling taong haharap sa iyo bago ka maging isang pulubi sa sarili mong bakuran. Sa sandaling iyon, ang malakas na katok sa pinto ng mansyon ay umalingaw-ngaw. Kasunod ang tinig ng isang opisyal ng korte na nagpapahayag ng kanilang layunin. Buksan ang pintuan. Dala namin ang kautusan ng korte para sa pagrimit ng ari-ariang ito. Napabitaw si Gina sa kanyang telepono habang pinapanood ang paglalagay ng dilaw na tape sa paligid ng kanyang pangarap. Ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay kasing pait ng katotohanan. Saan ka pupunta kapag ang palasyong itinayo mo sa kasinungalingan ay dahan-dahang gumuho sa ilalim ng iyong mga paa? Ibenta na lang natin ang matandang yan sa kung saang pasilidad, Ricardo. Baka may makuha pa tayong pera sa insurance niya bago tayo tuluyang lumubog sa utang. Ang boses ni Gina na nagmumula sa speaker ng laptop ni Mateo ay tila isang kagat ng makamandag na ahas. Sa loob ng tahimik na silid sa ospital, habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga medical monitor, nakaupo si Mateo na tila isang estatwa ng madilim na katarungan. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puting kumot. Ang mukha nito ay payapa sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ngunit sa kabilang dako ng teknolohiya, naririnig niya ang bawat hibla ng pagkaganid ng kanyang sariling kapatid. Dahan-dahang hinaplos ni Mateo ang tuyong palad ng ina habang ang kabilang kamay niya ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang bawat salita ni Gina ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kanyang puso. Paano nagagawang ituring na isang kalakal ang babaeng nagbigay sa kanila ng buhay? Ang insurance na tinutukoy ni Gina ay ang pondong inilaan ni Mateo para sa kinabukasan ng ina, isang halagang sapat na sana para sa komportableng pagtanda. Ngunit ngayon ay naging huling target ng mga buhaya. May kilala akong nursing home sa labas ng probinsya, yung mura lang at hindi nagtatanong. Patuloy ni Ricardo sa recording. Ang tunog ng pagtungga nito ng alak ay maririnig sa pagitan ng mga pangungusap. Kunin natin siya sa ospital bago pa bumalik ang kapatid mo. Sasabihin nating ililipat lang natin siya sa mas tahimik na lugar para makatipid. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng pagkamuhi. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa mansyong kinuha niya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang ina. Napagtanto ni Mateo na hanggat may natitirang hininga ng kasakiman sa katawan ni Gina, hindi kailanman magiging ligtas si Nanay Elena. Ang bilyonaryong kinalalagyan niya ngayon ay handang gamitin ang bawat sentimo upang itayo ang pinakamataas na pader sa pagitan ng kanyang ina
at ng mga taong nagnanais itong saktan. Zack! Tawag ni Mateo sa kanyang assistant sa pamamagitan ng isang maingat na bulong. Ipaalam sa security ng ospital na walang sino mang makakalapit sa silid na ito maliban sa akin. At ihanda ang ating huling bitag. Gusto kong isipin ni Gina na nagtatagumpay siya. Hayaan nating lumapit ang mga buwaya sa pain bago nating isara ang rehas. Habang dahan-dahang lumulubog ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa ospital. Ngunit para kay Mateo, ito ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Alam niyang ang susunod na hakbang ni Gina ay ang pagpunta rito upang kunin ang ina at doon niya tatapusin ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagbabantay, nakita ni Mateo ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Nanay Elena. Ang matanda ay nagising at dahan-dahang iminulat ang mga mata na tila naguguluhan sa kanyang kinalalagyan. Nang makita niya si Mateo, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang sumunod na sinabi ng ina, ang tila bumasag sa huling depensa ni Mateo. Mateo, huwag kang masyadong magalit sa ate mo. Bulong ng matanda. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Baka nagugutom lang sila, kaya sila naging ganoon. Patawarin mo na sila, anak. Para sa akin, napatigil ang mundo ni Mateo. Ang pagpapatawad na hinihingi ng ina ay isang pasaning hindi niya alam kung paano dadalhin. Paano mo mapapatawad ang mga taong hanggang sa huling sandali ay pinaplano ang iyong pagtatapon? Ang tanong na ito ay tila isang malalim na sugat na hindi kayang tahiinin ng anumang yaman sa mundo. Matulog na kayo, Nay. Ang tanging naisagot ni Mateo habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ng ina. Ako na ang bahala sa lahat. Matatapos din ang lahat ng ito. Ngunit sa labas ng silid, sa dulo ng mahabang pasilyo ng ospital, ang tunog ng mabilis na mga yabag sa sahig ay dahan-dahang lumalapit. Ang anino ng isang babaeng balisa at desperada ay nakita sa ilalim ng pintuan. Kasunod ang tunog ng pagpihit ng seradura na tila isang banta ng paparating na unos. Nanay, kailangan mo nang sumama sa akin. Hindi na natin kaya ang bayad dito at mas makakabuti sa iyo ang magpahinga sa isang lugar na mas tahimik at mas mura. Ang boses ni Gina ay muling naging isang mapagkunwaring himig ng pag-aalaga habang mabilis siyang pumasok sa loob ng silid sa ospital. Sa likod niya ay si Ricardo na balisa ang mga mata, tila isang magnanakaw na nagmamanman sa paligid. Hindi nila napansin si Mateo na nakatayo sa madilim na bahagi ng balkonahe. Tanging ang dahan-dahang paggalaw ng kurtina ang nagpapakita ng kanyang presensya. Ang bawat hakbang ni Gina patungo sa kama ni Nanay Elena ay tila isang paglapit ng isang mandaragit sa kanyang huling biktima. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa dahil sa gamot. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay sapat na para manginig ang kanyang mga labi. Nakita niya ang hawak na panulat ni Gina at ang isang piraso ng papel na tila isang insurance claim o waiver, isang dokumentong magtatapos sa kanyang huling karapatan bilang tao. Sa sandaling iyon, ang kabanalan ng silid na ito ay tila nadungisan ng maitim na balak ng kanyang sariling anak. Pirudahan mo na ito, Nay. Para lang ito sa ikabubuti mo. Pilit na pakiusap ni Gina habang marahas niyang inaalalayan ang nanginginig na kamay ng ina upang hawakan ang panulat. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Nanay Elena ay tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Sapat na, Gina. Ibaba mo ang panulat na yan. Ang tinig ni Mateo ay naging kasing talas ng isang espada na bumiyak sa hangin. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nakita ni Gina ang kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang simpleng Mateo
na inakala niyang madaling paikutin. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang katarungang matagal na niyang kinalimutan. Lumapit si Mateo at kinuha ang papel mula sa kamay ni Gina. Sa isang mabilis na pagpunit, ang dokumentong magiging huling pako sa krus ng kanyang ina ay naging mga maliliit na piraso ng papel na nagliparan sa sahig na parang mga patay na dahon. Ang bawat piraso ay tila simbolo ng pagdurog ni Mateo sa lahat ng plano ng kanyang kapatid. Mateo, ano ang ginagawa mo? Kailangan nating iligtas ang pamilya. Sigaw ni Gina. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng galit at takot. Wala ka ng pera. Wala na tayong bahay. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay tayo. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Lumapit siya ng husto kay Gina. Sapat na para maramdaman ng babae ang init ng kanyang nagbabagang galit. Iligtas ang pamilya o iligtas ang sarili mo? Ang insurance na yan ay para sa huling sandali ni nanay. Pero nais mo itong gamitin para bayaran ang mga utang ninyo sa sugal? Gaano na ba kaimpyerno ang kaluluwa mo, Gina? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Don Fernando, kasama ang isang pangkat ng mga pulis at legal na kinatawan. Ang ningning ng mga badge ng autoridad ay sumasalamin sa takot na ngayon ay ganap nang bumalot kay Ricardo at Gina. Ang bay na inihanda ni Mateo ay tuluyan ng nagsara at walang anumang salita o pagdadahilan ang makakapagligtas sa kanila mula sa bigat ng katarungan. Mateo Montenegro, wika ni Don Fernando habang tumitingin sa magkapatid na tila mga maruming basura. Ang lahat ng ebidensya ng pag-abuso sa matanda, ang palsipikadong mga dokumento at ang pagtatangka sa pagnanakaw ng insurance ay nakuha na namin. Wala na silang matatatakasan. Tumingin si Mateo kay Nanay Elena na ngayon ay tahimik na lumuluha habang nakasandal sa kanyang mga bisig. Ang sakit na nararamdaman ni Mateo ay hindi na lang basta galit. Ito ay isang malalim na pighati para sa inang kailangang makita ang ganitong klaseng pagtatapos para sa kanyang mga anak. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na sa kabila ng yaman, ang sugat sa kanilang pamilya ay maaaring hindi na kailanman muling maghilom. Dahan-dahang inilabas ng mga pulis ang mga puwas. Ang tunog ng pagkakalansing ng bakal ay tila isang malungkot na kampana sa gitna ng silid. Habang pilit na kinakaladkad si Gina at Ricardo palabas, ang huling sigaw ni Gina ay tila isang sumpa na nananatili sa hangin. Pagsisihan mo ito, Mateo. Pagsisihan mo ang pagpili sa matandang iyan kaysa sa sarili mong dugo. Nanatiling nakatayo si Mateo, pinagmamasdan ang pagsasara ng pinto. Ang katahimikang naiwan ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na sumusulpot. Sapat na ba ang katarungang ito para ibalik ang 12 taong ninakaw sa kanyang ina? O ang tunay na parusa ay ang katotohanang kahit sa dulo ng lahat, ang kanyang ina ay bulong pa rin na nagdarasal para sa kaligtasan ng mga taong sumira sa kanya. Isang hilera ng mga itim na sasakyang, tila mga makintab na hiya sa ilalim ng sikat ng araw, ang dahan-dahang pumasok sa makitid at baku-bakong kalsada ng kanilang subdivision. Ang bawat sasakyan ay tila isang babala, isang marangyang banta na nagpatahimik sa ingay ng mga kapitbahay na dati ay walang ginawa, kundi pagtsismisan ang baliw na si Nanay Elena at ang pulubing si Mateo. Ang mga marites na nakadungaw sa kanilang mga bintana ay tila napako sa kinatatayuan. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa tindi ng gulat habang pinagmamasdan ang paghinto ng mga mamahaling limusin sa tapat ng mansyong nababalot ng yellow tape ng pulisya. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan ng sabay-sabay at lumabas ang isang pangkat ng mga lalaki at babaeng nakauniporme ng barong at formal na suit. Sa pangunguna ni Zack, ang mga ito ay pumila ng maayos sa harap ng gate,
Tila isang hukbo na naghihintay sa kanilang general. Ang bawat isa sa kanila ay bitbit ang mga legal na dokumento at mga kagamitan para sa mabilis na rehabilitasyon ng ari-arian. Dahan-dahang bumaba si Mateo mula sa pinakahuling sasakyan. Wala na ang kanyang lumang t-shirt na butas-butas. Ngayon ay suot niya ang isang pasadyang itim na suit na tila sumasalamin sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas. At ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa buong paligid. Nang makita siya ni Zack, ang lahat ng mga empleyado ay sabay-sabay na yumuko bilang tanda ng matinding paggalang. Good morning, Boss Mateo. Ang lahat ng mga tauhan at ang medical team para kay Nanay Elena ay handa na po. Ang malakas at malinaw na boses ni Zack ay umalingaw-ngaw sa buong kanto. Naging sanhi ng bulungan ng mga kapitbahay na kanina lang ay nangungutya. Siya ba talaga yung kapatid ni Gina na mukhang basahan ng isang araw? Bulong ng isang babaeng naglalabas sa tapat. Ang kanyang mga kamay ay tumigil sa pagpiga ng damit. Diyos ko, bilyonaryo pala ang inapi nila. Hindi pinansin ni Mateo ang mga bulong sa paligid. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa mansyon na ngayon ay muling magiging isang tahanan, hindi isang bilangguan. Habang naglalakad siya papasok, nakita niya ang mga pulis na inilalabas ang huling gamit ni Gina at Ricardo, mga mamahaling gamit na binili mula sa nakaw na pera. Sa isang sulok, nakita niya si Gina na ngayon ay nakaposas at nakaupo sa loob ng mobile ng pulis. Ang muka ay punong-puno ng dumi at luha, habang nakatingin sa kapatid na itinaboy niya. Mateo! Mateo, maawa ka! Kapatid mo ako! Ang sigaw ni Gina ay tila isang desperadong hiyahaw ng isang nalulunod na tao. Huwag mo kaming iwan ng ganito, Mateo! Tumigil si Mateo sa tapat ng sasakyan ng pulis. Tinitigan niya ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon, hindi sa galit, kundi sa isang malamig na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kapatid ko ay namatay na noong gabing itinulak mo si nanay sa dumi, Gina. Ang nakikita mo ngayon ay ang taong kukuha ng katarungang ipinagkait mo sa loob ng 12 taon. Sa isang kumpas ng kamay ni Mateo, dahan-dahang umandar ang sasakyan ng pulis, dala ang mga taong sumira sa katahimikan ng kanyang pamilya. Habang pinaliligiran si Mateo ng kanyang mga abogado at tauhan, isang bagong kabanata ang dahan-dahang nasusulat sa bakuran ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe mula sa ospital ang dumating sa kanyang telepono na nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Zack, ihanda ang helicopter. Ang boses ni Mateo ay naging mabilis at puno ng kaba. May komplikasyon sa puso ni Nanay Elena. Kailangan ko siyang puntahan. Ngayon din. Ang katanungang tila bumabalot sa hangin ay kasing pait ng tadhana. Sapat na ba ang yaman para talunin ang oras? At sa sandaling nakuha na ni Mateo ang katarungan, handa ba siyang harapin ang posibilidad na mawala ang mismong dahilan kung bakit niya ito ginagawa? Ang bawat rehas na nakapaligid sa inyo ngayon ay tila anino ng bawat taon na ipinakulong ninyo si nanay sa dilim at dusa. Ang tinig ni Mateo ay hindi na nanggaling sa loob ng selda, kundi mula sa labas ng makitid at mabahong rehas kung saan nakakulong sina Gina at Ricardo. Ang amoy ng ihi, pawis, at lumang semento ay tila naging bagong tahanan ng 2 taong dating nagpapakasasa sa karangyaan. Si Gina, na ang dating makintab na gown ay punit-punit na at pununo ng mantsa, ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng pag-iyak na walang nakikinig. Mateo, parang awa mo na. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. Ang nanginginig na bulong ni Gina, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa kalawanging bakal. Nasilaw lang ako, Mateo, pero magkapatid pa rin tayo. Iisang sinapupunan ang pinanggalingan natin. Isang malamig na titig lamang ang isinagot ni Mateo. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha.
Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay tila may isang malaking api na dahan-dahang tumutupok sa huling hibla ng kanyang awa. Pinanood niya kung paano nag-aagawan sina Gina at Ricardo sa isang manipis na kumot sa loob ng selda. Isang larawang tila salamin ng ginawa nila kay Nanay Elena sa tabi ng kulungan ng aso. Ang sinapupunang sinasabi mo ay ang pusong dinurog mo sa loob ng 12 taon, Gina. Ang bay na tugon ni Mateo ay kasing talas ng isang patalim. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya para takpan ang iyong kasakiman. Ang katarungan ay hindi nagpapadaya sa mga luhang gawa-gawa lamang. Sa kabilang bahagi ng presinto, ang legal team ni Mateo ay abala sa paglalatag ng lahat ng ebidensya sa harap ng mga otoridad. Ang bawat piraso ng palsipikadong dokumento, ang mga video mula sa mga nakatagong kamera na inilagay ni Mateo sa mansyon, at ang testimonya ni Aling Rosa ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Gina. Walang butas ang plano ni Mateo. Ang bawat detalye ay idinisenyo upang masiguradong hindi na muling makakaapak sa labas ng bilangguan ang dalawa hanggang sa mabulok ang kanilang mga puso. Si Ricardo naman ay tila isang asong bahag ang buntot sa gilid, hindi man lang makatingin ng diretso kay Mateo. Ang kanyang kayabangan ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang desperadong takot na tila kumakain sa kanyang buong pagkatao. Lahat ng mga ari-ari ang kinuha ninyo, lahat ng perang ninakaw ninyo sa insurance ni nanay, lahat ay nabawi na ng korte. Patuloy ni Mateo, habang dahan-dahang tumatalikod upang lisanin ang madilim na lugar na yon. Ang mansyon ay muling malilinis, ngunit ang mantsa sa inyong mga kaluluwa ay mananatili habang buhay. Habang naglalakad si Mateo palabas ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito nagbigay ng init sa kanyang nararamdaman. Ang bawat tagumpay niya laban sa kanyang kapatid ay tila may kasamang pait. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Zack ang bumulaga sa kanya. Boss, kritikal na po ang kalagayan ni Nanay Elena. Ang kanyang puso ay dahan-dahang humihina at hindi na tumutugon sa mga gamot. Kailangan ninyo nang pumunta rito. Ngayon, ang bawat hakbang ni Mateo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kagalakang naramdaman niya sa pagpapakulong sa mga mapangapi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging takot. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, patungo sa sasakyan, isang maliit na bata ang nakita niyang nagtitinda ng mga bulaklak sa kalsada. Isang paalala ng kanyang kabataan kasama ang ina, bago pa man dumating ang 12 taon ng pait. Kinuha ni Mateo ang lahat ng bulaklak at mabilis na sumakay sa sasakyan. Ang katanungang tila sumasakal sa kanyang leeg ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-asa. Hahayaan ba ng tadhana na makuha niya ang katarungan para sa ina? Kung ang kapalit naman nito ay ang tuluyang pagkawala ng tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo? Ang tunog ng sirena ng sasakyan ni Mateo ay pumailan lang sa kalsada, tila isang hiyaw ng isang anak na tumatangging tanggapin ang isang malupit na paalam. Hindi sapat ang lahat ng gintong ito para burahin ang bawat pilat sa iyong kaluluwa. Nay, pero pangako ko, hinding-hindi na muling dadapo ang dilim sa iyong mga mata. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang binigkas ni Mateo habang inaalalayan niya si Nanay Elena na pumasok sa loob ng mansyong muli nilang binawi. Wala na ang amoy ng luma at mapanghinghangin. Ngayon, ang buong bahay ay amoy sariwang bulaklak ng jasmine at malinis na linen. Ang bawat sulok na dati ay puno ng alikabok at kapighatian ay nagliliwanag na ngayon sa ilalim ng mga bagong chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Dahan-dahang humakbang si Nanay Elena sa ibabaw ng makinis na puting marmol, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nag-aatubili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa braso ni Mateo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Huminto siya sa gitna ng salas at tumingin sa kanyang anak na may bakas ng pangamba. Mateo, baka magalit ang iyong ate Gina kapag nakita niyang nadudumihan ko ang sahig. Ang mahinang bulong ng ina ay tila isang matalim na kutsilyo sa puso ni Mateo. Kahit wala na ang mga mapang-api, ang sugat ng trauma ay tila nananatiling nakabaon sa isipan ng matanda. Lumuhod si Mateo sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang mga nanginginig na kamay nito. Nay, wala na si Gina. Wala na ang mga taong nanakit sa inyo. Kayo ang reyna ng tahanang ito. Ang bawat piraso ng semento rito ay pag-aari ninyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. Suot ang isang malinis at bagong damit. Hindi na siya ang kapitbahay na nagtatago sa likod ng bakod. Siya na ngayon ang magiging kasama at katuwang ni Nanay Elena sa pagpapagaling. Ang nangiti sa mga labi ni Aling Rosa ay nagbigay ng kaunting liwanag sa nag-aalalang mukha ng matanda. Elena, narito na ako. Wala nang mananakit sa iyo rito, wika ni Aling Rosa habang dahan-dahang lumalapit at yumayakap sa kanyang matalik na kaibigan. Ang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng paghihirap ay tila naging isang matibay na haligi sa bagong buhay ni Nanay Elena. Dinala ni Mateo ang kanyang ina sa pinakamalaking silid ng mansyon. Ang kama ay balot ng pinakamalambot na seda at ang bintana ay nagbubukas sa isang magandang garden na punong-puno ng mga paboritong bulaklak ng ina. Naroon ang mga pinakamahusay na nurse at doktor na palaging magbabantay sa kanyang kalusugan. Ang bawat gamit, mula sa tsinelas hanggang sa baso ng tubig, ay pinili ni Mateo ng may matinding pagmamahal. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang kanyang ina na dahan-dahang nakaupo sa malambot na kama, isang pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kagalakang iyon, naroon ang isang malalim na pangamba. Nakita ni Mateo ang bahagyang panginginig ng mga labi ng ina at ang mabilis na pagkurap ng mga mata nito. Ang bawat buntong hinhiga ni Nanay Elena ay tila may kasamang bigat na hindi kayang alisin ng anumang yaman. Nang dumating ang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, naupo si Mateo sa tabi ng kama ng ina habang ito ay natutulog. Pinagmasdan niya ang mukha ni Nanay Elena, ang bawat kulubot, ang bawat puting buhok, at ang bawat marka ng pagtitiis. Ang bilyonaryong Montenegro ay may kapangyarihang bumili ng mga kumpanya, magpatayo ng mga gusali, at magpabagsak ng mga kaaway, ngunit sa harap ng kanyang ina, siya ay isang anak lamang na desperadong humihiling ng oras. Biglang bumukas ang mga mata ni Nanay Elena. Ang kanyang paningin ay tila malayo, tila may nakikitang mga aninong hindi nakikita ni Mateo. Mateo, darating ba sila? Sasaktan ba nila ako ulit dahil hindi ko natapos ang paglilinis? Ang tanong ng ina ay punong-puno ng sindak, habang pilit nitong itinatago ang sarili sa ilalim ng kumot. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na takot. Ang katarungan ay naibigay na, ang mansyon ay nabawi na, ngunit ang pinsala sa isipan at puso ng kanyang ina ay tila isang bangungot na ayaw matapos. Napagtanto ni Mateo na kahit gaano karami ang kanyang pera, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang puso ni Nanay Elena ay dahan-dahang napapagod na sa tindi ng 12 taong pakikipaglaban. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ng ina, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na nagmula sa mga daliri nito. Ang tibok ng puso ni Nanay Elena na sinusukat ng isang makina sa tabi ng kama ay biglang bumilis at naging hindi regular. Nay, Nanay, narito lang ako. Huwag kayong matakot. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng desperasyon habang mabilis niyang pinipindot ang tawag para sa medical team. Ang katanungang tila bumubulong sa hangin ay kasing pait ng katotohanan. Sapat ba ang pagbawi sa mansyong ito
Kung ang mismong reyna na nais niyang ilagay sa trono ay dahan-dahan ng binabawi ng tadhana. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid na ito ay tila isang hatol ng tadhana na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman sa buong mundo. Ang silid na dati ay puno ng pag-asa ay biglang nabalot ng isang nakabibinging tensyon. Nakatayo si Mateo sa isang sulok. Pinapanood ang mabilis na paggalaw ng mga doktor at nurse sa paligid ng kama ng kanyang ina. Ang liwanag ng mga medical equipment ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang nagdurusang puso. Sa bawat pag-alon ng linya sa monitor, naramdaman ni Mateo ang unti-unting pagdausdos ng kanyang huling lakas. Ang bilyonaryong kinalalagyan niya ay tila naging isang maliit na batang muling nawawala sa gitna ng kadiliman. "Doc, please do everything. Kahit magkano, kahit anong kailangan, gagawin ko." Ang boses ni Mateo ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "We are doing our best, Mr. Montenegro. Pero ang puso ng nanay mo ay pagod na. Masyadong matindi ang trauma na pinagdaanan niya sa loob ng mahabang panahon." Ang tugon ng doktor ay tila isang hatol na ayaw tanggapin ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Mateo nang kumalma ang paligid. Ang kanyang ina ay muling nakatulog, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga unan na kinalalagyan nito. Kinuha ni Mateo ang brilyanteng kwintas mula sa kanyang bulsa, ang kwintas na binalak niyang ibigay noong gabing bumalik siya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mga brilyante ay kumikinang, ngunit ang bawat ningning nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na hiyas ay ang babaeng dahan-dahan nang bumibitiw sa kanyang mga bisig. "Nay, huwag mo na ngayon. Hindi pa tayo nakakapasyal sa dagat na gusto ninyo. Hindi pa ninyo nakikita ang mga apo ninyo sa hinaharap." Bulong ni Mateo habang dahan-dahang sinusot ang kwintas sa leeg ng ina. Ang malamig na metal ay dumampi sa kulubot na balat ni Nanay Elena, isang simbolo ng yaman na dumating ng tila huli na ang lahat. Lumipas ang mga oras na tila mga siglo. Sa gitna ng gabi, dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala na ang takot. Wala na ang anino ng kalupitan ni Gina sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Mateo nang may malalim na pagkilala, isang tinging tila nagmumula sa kabilang panig ng isang mahabang paglalakbay. "Anak." "Mateo." Ang tinig ng ina ay tila isang himig na matagal nang hindi naririnig. "Masaya na ako dahil nakita kita sa huling pagkakataon na suot ang iyong tagumpay. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Ang puso ng isang ina ay hindi napapagod magmahal kahit sa kabilang buhay." "Nay, please, don't say that. Dito lang kayo. Magpapagaling tayo." Ang iyak ni Mateo ay tuluyan ng bumuhos, binabasa ang mga kamay ng ina na tila nagnanais na ibalik ang buhay dito sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Isang himala ang tila nangyari nang ang mga daliri ni Nanay Elena ay dahan-dahang humigpit sa pagkakahawak kay Mateo. Ang monitor sa tabi ng kama ay nagsimulang magpakita ng isang mas regular at matatag na tibok. Ang tadhana na tila kukunin na ang lahat ay dahan-dahang nagbigay ng isang pagkakataon. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa buong silid nang magsimulang bumalik ang kulay sa mga labi ng ina. Ilang linggo ang lumipas, ang mansyon ay muling napuno ng buhay. Sa garden na punong-puno ng jasmine, nakaupo si Nanay Elena sa isang komportabling upuan. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw kasama si Aling Rosa. Si Mateo ay nakatayo sa balkonahe, pinapanood ang katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Ang katarungan ay naibigay na. Sina Gina at Ricardo ay nahaharap sa habambuhay na pagbabayad sa loob ng malamig na rehas, habang ang kanilang pamilya ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng init ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang ina at humalik sa noo nito. "Nay, bukas. Aalis na tayo. Pupunta tayo sa lugar na walang kahit anong ingay
kung saan ang tanging maririnig ninyo ay ang tunog ng alon at ang boses ko. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Nanay Elena. Isang ang ngiting nagpapakita na ang 12 taon ng pait ay tuluyan ng natabunan ng isang gabi ng kapayapaan. Ang mansyong ito ay hindi na lang basta gusali. Ito ay naging simbolo ng isang anak na tumayo para sa kanyang ina at isang inang nagtiis para sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang huling sulat ang dumating sa pintuan ng mansyon. Isang sulat na galing sa loob ng bilangguan na may selyo ng pangalan ni Gina. Habang hawak ni Mateo ang sobre, isang huling katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Handa na nga ba ang puso niyang buksan ang huling pintuan ng pagpapatawad? O ang kabanatang ito ay mag-iiwan pa rin ng isang lihim na hindi kailanman mabubura? 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling isara ang mga rehas ng bilangguan para kina Gina at Ricardo. Ang dating mansyong naging simbolo ng pighati at kasakiman ay hindi na isang tahanan. Ginawa itong isang foundation ni Mateo para sa mga matatandang inabuso at pinabayaan ng kanilang sariling pamilya. Tinawag niya itong Bahay ni Elena, isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak sa dilim ay pinapalitan ng liwanag at pagkalinga. Sa isang malawak na beranda ng isang bahay sa tapat ng dagat sa Batangas, dahan-dahang umiihip ang hanging may amoy ng asin at kalayaan. Nakaupo si Nanay Elena sa isang tumba-tumba. Ang kanyang balat ay hindi na kasing putla ng dati at ang kanyang mga mata ay mayroon ng ningning na tila sumasalamin sa ganda ng takip silim. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay hindi na marka ng takot, kundi mga guhit ng mga tawang ibinalik sa kanya ng panahon at ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Bit-bit ang isang tasang mainit na tsa. Wala na ang mabigat na aura ng isang bilyonaryong laging handang makipaglaban. Ang kanyang mukha ay malinis, payapa, at puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Ang brilyanteng kwintas na suot ni Nanay Elena ay kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ngunit para kay Mateo, ang tunay na kayamanan ay ang mahimbing at panatag na paghinga ng matanda. Nay, kumusta ang pakiramdam ninyo? Ang malambot na tanong ni Mateo habang maingat na inilalapag ang tsaa sa maliit na lamesa. Napakapayapa, anak. Ang tugon ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katatagan. Sa wakas, nahanap ko na ang katahimikang akala ko ay sa langit ko lang matatagpuan. Salamat, Mateo. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ng ina at isinagawa ang pagmamano, ang sagradong ritual ng paggalang na tila naging huling piraso ng puzzle sa kanilang paghilom. Sa sandaling iyon, ang 12 taon ng pait ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan, isang madilim na kabanata na kailangan nilang pagdaanan upang mas mapahalagahan ang bawat segundong magkasama sila ngayon. Naalala ni Mateo ang huling sulat ni Gina na hindi niya kailanman ipinakita sa ina. Sa loob ng sulat na yon, humihingi ang kanyang kapatid ng kapatawaran habang tinitiis ang hirap sa loob ng bilangguan. Hindi pa handa si Mateo na ganap na magpatawad, ngunit hindi na rin siya nakakulong sa galit. Pinili niyang ituon ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapaganda ng bawat araw ni Nanay Elena. Para kay Mateo, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa kalaban, kundi ang makitang muling nakakangiti ang taong pinakamahalaga sa kanya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw, ang tunog ng mga alon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng kahapon. Ang bawat bituin na nagsisimulang magpakita sa langit ay tila mga saksi sa isang kwento ng katapatan, sakripisyo at ang hindi matatawarang lakas ng pagmamahal ng isang anak. Ang mansyon ng ginto ay maaaring gumuho, ang yaman ay maaaring maglaho, ngunit ang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok ay mananatiling makinang hanggang sa huling pintig ng puso.
Sa tabing dagat na yon, natagpuan ni na Mateo at Nanay Elena ang kanilang tunay na kaharian. Isang kahariang hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa bawat yakap at pangakong hinding-hindi na muling mag-iisa ang bawat isa.